Napansin niyo ba na parang mas madalas na tayong magising sa gabi para lang umihi, lalo na paglampas na sa 70? Parang kanina lang nakahiga ka, pero maya-maya kailangan mo na namang bumangon. Nakakainis, di ba? Hindi lang ito nakakapurol ng tulog, kundi minsan nakakakaba pa, lalo na kung madilim at baka madapa. Yung pakiramdam na gusto mo lang sanang mahimbing na tulog, pero lagi kang nabubulabog. Parang pira-piraso na ang pahinga. Kaya pagising sa umaga, mas pagod ka pa kesa nagpahinga. Akala natin normal lang ito sa edad, na parte na ng pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi pala? Paano kung may paraan para mabawasan o halos mawala ang pagising sa gabi para lang umihi, para magising kayo na sariwa at handa sa panibagong araw? Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 simpleng paraan na napatunayan ng nakakatulong sa mga senior na tulad natin para makatulog na mahibing sa gabi na hindi na laging bumabangon para umihi. Hindi ito tungkol sa mga gamot na bibili ninyo o mga komplikadong ehersisyo. Ito ay tungkol sa mga maliliit na pagbabago sa pang-araw-araw na gawi na malaki ang magiging epekto sa inyong pahinga at kalidad ng buhay. Manood po kayo hanggang dulo dahil mayroon akong ibubunyag na siguradong ikagugulat ninyo na makakapagpabago ng inyong pananaw sa pagtulog sa gabi. Kaya't simulan na natin ang pagtuklas sa mga sikretong ito para sa mas mahimbing na tulog. Ang una at marahil pinakamahalagang paraan ay ang pag-aaral ng oras ng pag-inom ng tubig at iba pang likido. Napakadalas na ang problema ay hindi gaano karami ang iniinom natin sa buong araw, kundi kailan natin ito iniinom. Marami sa atin ang sanay na uminom ng maraming tubig o iba pang inumin sa gabi, lalo na bago matulog dahil baka daw matuyuan o para lang masarap ang pakiramdam. Ngunit para sa mga lampas na sa 70, ang ating mga bato, ang mga organ na nagsasala ng likido sa ating katawan ay hindi na kasing bilis magtrabaho tulad noong bata pa tayo. Ang ibig sabihin nito, mas matagal bago nila maproseso ang likido at maibaba sa pantog. Kaya kung iinom ka ng isang basong tubig bago ka humiga, hindi pa natatapos si proseso ng iyong mga bato ang likidong iyon, puno na agad ang iyong pantog at doon ka na mapipilitang bumangon. Ang simpleng solusyon dito ay iwasan ang pag-inom ng maraming likido, lalo na ang tubig, 2 hanggang 3 oras bago ang inyong nakagawiang oras ng pagtulog. Kung nakasanayan ninyong matulog ng alas 8 ng gabi, subukang tapusin ang inyong tag-inom ng mga likido bandang alas 5 o alas 7 ng gabi. Hindi naman ibig sabihin na wag na kayong uminom ng tubig. Importante pa rin ang sapat na hydration sa buong araw. Ang sikreto ay ipamahagi ang pag-inom ng tubig sa mas maagang bahagi ng araw. Halimbawa, mas uminom ng maraming tubig sa umaga at tanghali. Kung nagte-tea time kayo sa hapon, subukan itong gawin ng mas maaga. Marahil bandang 1:00 o alas 2 ng hapon. Kapag papalapit na ang gabi, bawasan na ang dami ng ininom. Kung nauhaw kayo bago matulog, sapat na ang isang maliit na lagok para lang mabasa ang lalamunan, hindi isang basong puno. Subukan ito sa loob ng 1 linggo at mapapansin ninyo ang malaking pagbabago sa dalas ng inyong pagbangon sa gabi. Ito ay isang maliit na pagbabago na may malaking benepisyo sa kalidad ng inyong pahinga. Ngayon, bukod sa kailan tayo umiinom, mahalaga ring pag-usapan kung ano ang iniinom natin, lalo na pagdating sa mga inumin na nakakairita sa pantog. Ang ikalawang paraan ay iwasan ang mga inuming nakakairita sa pantog. May ilang inumin na likas na nagpapabilis ng pagdami ng ihi o nakakairita sa lining ng pantog na nagpaparamdam sa atin na kailangan nating umihi kahit hindi pa puno ang pantog. Ang nangungguna sa listahan na ito ay ang kape, sa at iba pang inumin na may caffeine.
Alam kong marami sa atin ang mahilig sa isang mainit na kape sa hapon o gabi. Para sa marami, bahagi na ito ng ating nakasanayang routine. Pero ang caffeine ay isang diuretic. Ibig sabihin, pinapabilis nito ang produksyon ng ihi. Kung iinom ka ng kape sa hapon, lalo na sa gabi, siguradong mas maaga kang gigisingin ng iyong pantog. Kung hindi nyo kaya itigil ang kape, subukang limitahan ito sa umaga lamang. Kung gusto ninyo ng mainit na inumin sa hapon, subukan ang herbal tea na walang caffeine tulad ng chamomile o peppermint tea na nakakatulong pa sa pag-relax. Bukod sa kape at sa mga carbonated drinks o soft drinks at lalo na ang alak, ay malaking irritant din sa pantog. Ang mga soft drinks ay mayroong asukal at artipisyal na pampatamis na nakakairita sa pantog, habang ang alak naman ay hindi lang diuretic kundi nakakaapekto rin sa kakayahan ng utak na makontrol ang pantog habang natutulog. Marahil napansin na ninyo na pagkatapos uminom ng alak, mas madalas kayong umihi, kaya kung gusto ninyong makatulog ng mahimbing, iwasan ang mga inuming ito sa hapon at gabi. Palitan ang mga ito ng maligamgam na tubig o kung gusto nyo ng lasa, infused water na may hiwa ng pipino o lemon na walang asukal. Ang paglimita sa mga bladder irritants na ito ay makakatulong ng malaki para hindi na kayo laging tumatakbo sa banyo sa gitna ng gabi. Ngayon na napag-usapan na natin ang tungkol sa pag-inom at kung ano ang ating iniinom, dumako naman tayo sa mga susunod na paraan na makakapagpabuti sa inyong tulog. Ngayon na napag-usapan na natin kung kailan at anong uri ng inumin ang dapat nating iwasan sa gabi, dumako naman tayo sa ikatlong paraan, ang pagpapalakas ng ating pantog at pelvic floor muscles. Madalas nating iniisip na madalas na pag-ihi ay dulot lang ng edad, pero malaki ang gampanin dito ng kalusugan ng ating mga pelvic floor muscles. Ito ang mga muscles na sumusuporta sa pantog at bituka at sila rin ang may kontrol sa paglabas ng ihi. Sa paglipas ng panahon, umihina ang mga muscles na ito na nagiging sanhi ng mas madalas na pag-ihi at minsan pa nga ay may pagtagas ng ihi, lalo na kapag umuubo, bumabahing o tumatawa. Ang magandang balita ay, tulad ng ibang muscles sa ating katawan, kaya din nating palakasin ng mga ito sa pamamagitan ng simpleng ersisyo na tinatawag na Kegel exercises. Magawin ang Kegel exercises, isipin nyo lang na pinipigilan nyo ang pag-ihi o paglabas ng hangin sa puwet. Ang pakiramdam na parang may hinihigpit kayo sa loob ay ang tamang direksyon. Higpitan ang mga muscles na yon sa loob ng 5 hanggang 10 segundo. Tapos, i-relax nyo ng dahan-dahan. Ulitin ito ng 10 hanggang 15 beses at gawin ito ng 3 hanggang 4 na beses sa isang araw. Ang kagandahan ng Kegel exercises ay pwede nyo itong gawin kahit saan at kahit anong oras, habang nakaupo sa sopa at nanonood ng TV, habang naglalakad o kahit habang nakahiga. Hindi ito halata sa iba, pero malaki ang epekto nito sa pagpapalakas ng inyong pantog. Kapag mas malakas ang inyong pelvic floor muscles, mas magiging mahusay ang inyong pantog sa paghawak ng ihi sa mas mahabang panahon na nangangahulog ang mas kaunting gising sa gabi. Bigyan ito ng oras mga ilang linggo bago nyo makita ang malaking pagbabago, pero sulit ang pagtitiyaga. Ngayon, ang ika-4 na paraan ay may kinalaman sa pamamahala ng pamamaga ng paa o binti sa araw. Maraming senior ang nakakaranas ng edema o pamamaga, lalo na sa mga binti at paa sa pagtatapos ng araw. Ito ay nangyayari dahil sa gravity, ang likido ay naiipon sa mas mababang bahagi ng ating katawan habang tayo ay nakatayo o nakaupo sa buong araw. Ang problema ay, kapag humiga na tayo sa gabi, ang likidong ito na naipon sa ating mga binti ay babalik sa sirkulasyon at ipoproseso ng ating mga bato na magreresulta sa mas maraming ihi. Kaya kung madalas kayong may pamamaga sa binti, maaring ito ang dahilan kung bakit kayo laging umiihi sa gabi. Ang solusyon dito ay iwasan ang pagkaipon ng likido sa inyong mga binti sa araw. Una, subukang itaas ang inyong mga paa habang nagpapahinga sa hapon. Kung nakaupo kayo, itaas ang inyong mga binti sa isang stool o unan. Kung mas matagal kayong nakatayo, maglagay ng breaks para umupo at itaas ang inyong mga binti. Pangalawa, isaalang-alang ang paggamit ng compression stockings sa umaga.
Ito ay nakakatulong sa pagtutulak ng likido pabalik sa sirkulasyon at pinipigilan ang labis na pagkaipon nito sa binti. Ikatlo, kung maaari, maglakad-lakad o gumawa ng banayad na ehersisyo sa paa at binti sa araw. Ang paggalaw ay nakakatulong sa pagbomba ng likido pabalik sa puso. Sa paggawa ng mga simpleng hakbang na ito, mababawasan ang likidong babalik sa inyong sirkulasyon sa gabi na magreresulta sa mas kaunting ihi at mas mahimbing na tulog. Hindi na kayo laging magigising na parang may ilog sa inyong pantog. Ang ikalimang paraan ay mahalaga at kadalasang napabayaan at ito ay ang pagre-review ng inyong mga gamot kasama ang inyong doktor. Maraming gamot na karaniwang iniinom ng mga senior, lalo na para sa alta presyon o sakit sa puso, ay may side effect na pagiging diuretic. Ibig sabihin, pinapalabas nila ang labis na likido sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Halimbawa, ang mga gamot na water pills o pampaihi ay talagang dinisenyo para palabasin ang likido. Kung umiinom kayo ng ganitong gamot at nakakaranas kayo ng madalas na pag-ihi sa gabi, posibleng ang oras ng pag-inom nito ang problema. Kung iniinom nyo ito sa gabi, lalo na bago matulog, natural lang na mas marami kayong ihihin sa gabi. Huwag po kayong basta-basta magbabago ng dosage o oras ng inyong gamot nang walang konsultasyon sa inyong doktor. Mahalaga na kausapin ninyo ang inyong doktor tungkol dito. Sabihin sa kanya ang inyong problema sa paggising sa gabi para umihi at itanong kung posibleng may kinalaman dito ang inyong gamot. Baka pwedeng baguhin ang oras ng pag-inom ng gamot, halimbawa, ilipat sa umaga imbes na sa gabi. O baka naman, may alternatibong gamot na hindi ganong nakakaapekto sa inyong pagtulog. Tandaan, ang inyong doktor ang pinakamahusay na makakapagbigay ng payo tungkol sa inyong mga gamot at kalusugan. Huwag magatubiling magtanong at ipaliwanag ang inyong nararanasan. Ang simpleng pag-uusap na ito ay maaaring maging susi para sa mas mahimbing na tulog. Ngayon, dumako naman tayo sa huling dalawang paraan na makakatulong sa inyo. Ngayon, tumuko na tayo sa ika-6 na paraan na makakatulong sa inyo ang pagtutok sa inyong kinakain, lalo na sa gabi. Bukod sa mga inuming, nakakairita sa pantog na napag-usapan natin kanina, mayroon ding mga pagkain na maaari magpalala ng problema sa madalas na pag-ihi sa gabi. Ang mga pagkain na mataas sa sodium o maalat na pagkain ay isa sa mga pangunahing salarin. Kapag kumakain tayo ng maalat, mas nangailangan ng ating katawan ng tubig para ma-dilute ang labis na asin. Ito ay nagresulta sa pagdami ng ihi. Kung kumakain kayo ng maalat na hapunan tulad ng instant noodles, processed meats, o sobrang alat na isda at ulam, asahan na mas magugutom ang inyong pantog sa gabi. Subukang bawasan ang asin sa inyong hapunan. Magluto ng masariwang pagkain at gumamit ng herbs at spices para magbigay lasa imbes na puro asin. Bukod sa maalat, mayroon ding ilang pagkain na acidic o maanghang na maaring makairita sa pantog. Halimbawa, ang mga citrus fruits tulad ng dalandan o kalamansi, kamatis o mga pagkain may sili. Bagamat masustansya ang mga ito, kung kinakain ninyo ang mga ito sa gabi, lalo na ng marami, maaring mag-trigger ito ng pagdami ng ihi. Hindi naman ibig sabihin na wag na kayong kumain ng mga ito. Ang mahalaga ay ang timing. Subukang kainin ang mga ito sa mas maagang bahagi ng araw, tulad ng umaga o tanghali. Sa gabi, pumili ng mas mild na pagkain na madaling tunawin at hindi makakairita sa inyong pantog. Ang pagbibigay pansin sa inyong diet, lalo na sa gabi, ay isang malaking hakbang tungo sa pagbaba ng dalas ng inyong pag-ihi sa gabi. At sa huli, ang ika-7 paraan ay ang pagtatatag ng isang maayos na bedtime routine at pag-optimize ng inyong sleep environment. Hindi ito direktang tungkol sa pantob, pero malaki ang epekto nito sa kalidad ng inyong tulog. Minsan, hindi naman talaga puno ang pantog natin, pero nagigising tayo dahil sa ingay, ilaw, o di kaya'y dahil hindi tayo komportable. Ang isang mahimbing na tulog ay nagbibigay sa ating utak ng pagkakataon na kalimutan ang maliit na signal mula sa pantog. Kapag ang tulog ay laging putol at mababaw, mas madali tayong nagigising sa kahit anong pahiwatig mula sa ating katawan. Para sa isang epektibong bedtime routine, subukang sundin ang mga sumusunod. Mag-set ng regular na oras ng pagtulog at paggising
kahit weekend. Ang consistency ay susi. Iwasan ang matitingkad na ilaw mula sa screen ng TV, cellphone o tablet ng isa hanggang 2 oras bago matulog. Ang asul na ilaw mula sa mga gadget na ito ay nakakasira sa produksyon ng melatonin, ang hormone na nagpapaintulot sa atin na makatulog. Gumawa ng nakaka-relax na gawin bago matulog tulad ng pagbabasa ng libro, pakikinig sa nakakapagpatahimik na musika o pagligo sa maligamgam na tubig. Siguraduhin din na madilim, tahimik at malamig ang inyong silid-tulugan. Gumamit ng kurtina na makapal para maharangan ng ilaw at kung maingay, gumamit ng earplugs o white noise machine. Ang pagkakaroon ng komportable at madilim na tulugan ay napakahalaga para sa malalim at walang patid na tulog. Kung malalim ang inyong tulog, mas hindi nyo mapapansin ang pangangailangan na umihi at mas matagal kayo makakatulog. Kaya doon po nagtatapos ang ating 7 na patunayan ng paraan para hindi na kayo laging gigising sa gabi para umihi. Napag-usapan natin ang tamang oras na pag-inom ng likido, pag-iwas sa mga inumi na kakairita sa pantog, pagpapalakas ng ating pelvic floor muscles sa pamamagitan ng Kegel exercises, pagpapamahala sa pamamaga ng binti sa araw, pakikipag-usap sa inyong doktor tungkol sa inyong mga gamot, pagtutok sa inyong kinakain lalo na sa gabi, at pagtatatag ng isang maayos na bedtime routine. Tandaan, ang mga pagbabagong ito ay hindi mangyayari sa isang iglap pero sa pagtitiyaga at pag-iing consistent. Makikita ninyo ang malaking pagbabago sa kalidad ng inyong tulog at sa inyong pangkalahatang pakiramdam. Hindi na kayo laging pagod at mas magiging masigla kayo sa araw. Ang sikreto na sinabi ko sa umpisa na magugulat kayo ay ito. Ang kakayahang makatulog na mahimbing sa gabi nang hindi laging ginigising na tawag ng pantog ay hindi lang nagpapabuti sa inyong pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa inyong mental at emosyonal na kapakanan. Kapag sapat ang inyong tulog, mas maganda ang inyong mood, mas matalas ang inyong pag-iisip, at mas magiging masaya kayo sa pakikisalamuha sa inyong mga mahal sa buhay. Ang pagkakaroon ng mahimbing na tulog ay hindi luho, kundi isang pangangailangan para sa isang masaya at produktibong pagtanda. Hindi na kayo kailangang magtiis. Kaya po subukan ninyo ang mga tip na ito. Gusto ko pong marinig ang inyong mga karanasan. Ano po sa mga tips na ito ang susubukan ninyo? O mayroon ba kayong sariling diskarte na nakakatulong sa inyo? Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay makakatulong din sa iba. Kung nahanap ninyo itong video na kapakipakinabang, paki-like po at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang helpful na content na idinisi nyo para sa inyong kalusugan at kapakanan. Maraming salamat sa inyong panonood. Tandaan, ang bawat araw ay isang pagkakataon para mamuhay na masaya at malusob. Mabuhay po kayo ng mas masaya at mas malusob sa bawat edad.